What's up guys? Kamusta kayo lahat dyan? Again, welcome back to my channel Dream Big with Odong B. Kung makakita nyo, it's summer na dito sa Calgary. So yun, I'm just so excited na ibalita to sa client namin. Kasi he was abused dito sa Canada. What happened is, everything was okay. May work permit. Pero pagdating niya dito, ayaw siya tanggapin ng employer. There's no hours. Walang oras, hindi siya pinagtrabaho. So, dumating siya noong August yata last year. And up until now, hindi siya nakapasok. So, imagine, you left everything kung saan ka manggaling. Tapos ganyan, dito ka sa Canada, hoping na pagdating mo, meron kang trabaho. So, it's very frustrating nung nangyari yon. Kaya, nagkausap ko actually, he's a good friend of mine, kababata ko to. And, sad to say, isa siya sa mga naloko. So, when that happens, sa mga workers natin, there is this pathway called open work permit for vulnerable workers. Ibig sabihin, if there's an abuse that happens sa workplace nyo, whether verbal or physical abuse or threat man yan, pwede kayong mag-apply for open work permit dahil there's an abuse. Or, not necessarily na may abuse in that sense. Yung abuse naman if there's a breach of contract na sinabi dapat may oras ka, na ganito pasok mo, ganito dapat yung i-fulfill ng employer, pero hindi nila na-fulfill. So that's another example of abuse. This is our first time applying. This is actually our second time applying, pero this is very special to me kasi syempre, kababata ko. And ang tagal ng proseso. So, explain ko lang, ginawa namin. Nung nalaman ko yon, sabi ko, wag mo na ipilit. Let's apply for vulnerable worker. So, we have to go through the process. We file a complaint sa labor. We have to file a complaint sa immigration. And then once we have those proofs na nakapag-file tayo ng complaint, then we proceed in applying the open work permit for vulnerable workers. Tagal ng hintay. It almost siguro mga 6 months na itong proseso na to. Kaya ito ngayon, I just received an approval. So, tawagan natin siya. And hopefully, sumagot siya guys para, yan. So, nag-ring na. Come on bro, pick up. Pick up. Hello? Brother, kamusta si Brento? Anong balita? Ang balita. Asa nga? Sa bahay ka? That's fine. Balita. Pero the reason why I'm calling is may na-receive na tayo from immigration. Ano sabi? Mag-isa ka lang ba? Mag-isa lang ako. Okay. So yun, dear ganto, your application for open work permit for vulnerable workers has been approved. Seryoso? Seryoso bro. Pucha. Hindi kasi naka-receive ako ng email nung isang araw. Tapos ang tinanong nila kung saan ipadadala, kung dyan ba o sa ano. Sabi ng ate ko, padala mo na sa bahay para hindi ka na pupunta ng Calgary. Yes. Ko, ano bang approval? Sabi, pero wala naman sinabi kung approve or deny. Yeah. Kaya kinabahan ako. So ito bro, yung validity nito ng work permit mo is until October 18, 2025. At least ngayon, you can work with any company na or any restaurant. Kaya nga salamat talaga bro. Bro, salamat sobra. Oo naman. Pwede ka na makahanap ng ng trabaho. Tsaka, sige bro, magsisimula na ako ulit. Kasi nahirapan din ako maghanap ng una Yeah. Pero ngayon okay na. Tapos ang tagal din natin pinasas to, no? Sobra. 6 months plus na eh. Oo, sige. Salamat talaga bro. Pipisahin ko kayo niyan dyan. Magsabi ka nga sa video natin, sa mga abuse na worker, ano bang masasabi mo sa kanila din? Sa mga abuse na worker, huwag kayo matakot magsumbong, huwag kayo matakot lumapit, at sigurado, kasi pag hindi kayo nag-step forward, mas maraming maapusong mga kapwa natin Pilipinas panlahin. Pero kaya nga na sinabi ko, magtitiwala lang kayo sa mga taong katiwa-tiwala. Tulad ni paring friend na wala akong masabi talaga. Hindi to scripted. Naiiyak ako pero hindi to scripted pero totoo. Kumbaga, mahirap man ang sitwasyon dito sa Canada pero wala ka naman choice. Kaya ipili kayo ng pagkakatiwalaan. Tsaka
lalapit kayo sa pwede nyo lapitan na alam nyo na hindi kayo lulukuhin tulad na nangyari sa akin. Yeah, kasi you have a really good career na sa ano, no, sa Australia, no? Sobra pare, nadali ako. Iniwan mo. Pero, syempre, special kasi kababata. Tsaka, iba pala talaga pagkakilala mo yung, ano. Oo pare, para ako napunutan ng tinig kasi nabukasan isang problema ko. Ha? Sige bro, salamat. Sige brother, maraming salamat sa tiwala. Congrats. Salamat ulit. Thank you so much sa ano mo. Oo naman. Okay, bye. So yun guys, hopefully na-enjoy nyo yung konting vlog na yun. And again, sa mga workers natin dito, na mga naka-temporary foreign worker or naka-work permit, no, don't be scared to come forward. Or ano, kasi hindi pwede na ganun, na may abuse na nangyari. And it's sad to say na it's really happening here. So maganda naman sa Canada, they are fair. Kung may nangyaring ganun, submit, complain, and then there's option for vulnerable worker. So yun guys, I hope na enjoy itong ating vlog, and I really thank you for following us sa Dream Big with Dong B. Continue to share, like, or subscribe sa channel namin. So lahat ng mga abuse na worker dyan, alam nyo na, Dream Big with Dong B. See ya guys!